Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Sa diary entry number 1076, write this: everything that exists is enclosed in the bowels of my mercy, more deeply than an infant in its mother's womb. How painfully distrust of my goodness wounds me. Sins of distrust wound me most painfully. Isulat mo ito. Ang lahat ng bagay na umiiral ay nakapaloob sa mga bituka ng aking awa. Mas malalim kaysa sa isang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina. Anong sakit sa akin ang kawalan ng tiwala sa aking kabutihan. Ang mga kasalanan ng kawalan ng tiwala ang sumusugat sa akin ng pinakamasakit. Sins of distrust, ito ang sumusugat ng pinakamatindi sa ating Panginoong Hesus. Kapag tayo ay nawawala ng tiwala sa Kanya, ito ay isang kasalanan. Ang marami kasing forma yung distrust. Halimbawa, mayroon kang pinagdaraanan sa buhay. Humingi ka ng tulong sa Diyos, nanalangin ka. Subalit habang nananalangin ka, ang kaluluwa mo ay binabalot ng takot. Paano kung ganito ang mangyari? Paano kung ganoon? So nawawala na tayo ng tiwala. Humihingi tayo ng awa sa Diyos, and yet, pinupuspos natin ang ating kaluluwa ng takot. And the more we fear on something, the more we attract this fear. Lahat ng takot po, yun yung magmamaterialize sa ating buhay. Kasi yun na lagi mo iniisip. Rather than how God will help you and how God will provide you for your needs, for example. But you kept on thinking your limitations. You keep on complaining. How will God help you? Wala kang tiwala eh. Kapos ang tingin mo, kapos ang kinikita mo. Yun yung mentality mo, kapos. Kapos ang kinikita ko, Lord eh. Hindi ko kayang maglingkod sa'yo. Kasi kailangan ko pang magtrabaho para may kainin ng pamilya ko. So, kawalan ng tiwala yun. Hindi ka makakasimba, hindi ka makapaglingkod sa Panginoon sapagkat tingin mo ay kapos ka. Mahirap ka. Ang hanap buhay mo, napakababa ng sahod. Maaaring totoong mababa ang iyong sahod. Pero, mababa ang ating kinikita, mababa ang ating income sapagkat tingin natin, yun lang ang kaya nating abutin. Ako'y isang ganto lamang. Sabi mo sa sarili mo, ganto lang naman ang alam ko, kakayahan ko, ito lang, ito lang. So, you are also underestimating yourself. So, dahil ang paniniwala mo sa sarili mo ay maliit ka lamang at hindi ka karapat-dapat sa mataas na sahod, sa mataas na kita, mananatili ka lang doon kasi yun yung binubuo mo sa isipan mo. Ganito lamang inabot ang iyong pag-aaral at ganito lamang ang maaari mong sapitin. But, look at Faustina. Totoong isa siya sa may mababang inabot ng pag-aaral. Pero, dahil ang Panginoong Diyos ang kumilos sa kanya, lahat ng limitation niya sa kawalan ng pinag-aralan, nabaliwala yun. Nalagpasan niya yun. She was able to write the diary even though she did not have any formal education on writing, on journalism, on communication
skills, no? At sa communication skills, kasama doon ang pagsusulat. She did not have those experiences, but God provided for everything. It was Jesus who was writing when she was writing in her diary. So isipin mo, no? Paano niya nakukuha yung dictation na yan? Wala pa namang AI. Kasi ngayon po, when you take a dictation and you use a software, ire-record mo lang. No, you have your cell phone, for instance. May sasabihin si Jesus sa'yo. Ire-record mo lang. That is, if Jesus would speak in voice. Eh kapag voice in the soul, mahirap yun. Hindi mo kayang i-record yun sa cellphone mo because your cellphone would not be able to pick up the signal. So, halimbawa lang naman, Jesus would be dictating you, write this. Sabi, isulat mo ito. So, instead of getting your ball pen to write, you took your cell phone and recorded. So when it was recorded simultaneously, AI, artificial intelligence, AI would transcribe what Jesus would be saying. And then because you have your computer, hindi mo na kailangang i-type kasi the text has already been provided. You will just copy and paste. Kokopyahin mo lang at ipe-paste. Ganun naman ng computer, di ba? You will just highlight the text that you would like to copy and then paste it to another file and then voila, yun na yun. So, ganun kabilis. Pero, syempre, Faustina was not in this age where we are right now, in the digital age. Kung si Faustine, kung nung panahon na yon, no, may digital age na, kahit hindi siya kasi nakapag-aral, marunong lamang siya magkutingtingin ng cellphone, kaya na niyang gawin yan. But it was not the case. Hindi siya marunong magsulat. Hindi siya marunong umintindi ng mga malalalim na bagay sapagkat wala siyang pinag-aralan. But God was able to overcome that fear. So, ganun din tayo whenever we see our limitation as human beings. Do not deal on that limitation because God will feel what you lack, kung ano ang kulang sa atin. Pupunan ng Panginoon yan. Yan din na sinabi niya kahapon, di ba? Pupunuin niya. He would feel the lack. Just proclaim my mercy. Yung kakulangan mo, ako na magpupuno. Lord, hindi ako talaga marunong. Another concrete example. Yesterday, I was supposed to have a lot of guests. But, alam niyo ba kung anong limitation? Sabi nila, kasi di kami marunong sa gadget. But, have you ever told yourself, may mga pwede namang tumulong, but you were not able to maximize those people who can help you. So, it remains your limitation. Hindi ka nagpaturo eh. Pero tingnan mo yung mga kapatid natin, dati sa 24-hour chaplet, ang gugulo, no? Papasok, hindi mag-mute, ingay. Pero ngayon, alam na nila. Pagpasok nila, kailangan nakamute kasi mag-iingay sila. And then when it is their turn, then tsaka sila mag-unmute. See? Ang una, hindi alam. But as you continue to do it repeatedly, no? Continuously, natututo naman. So God is feeling our lack, kung ano yung kakulangan natin. But if we would be able to live by our limitations, ano yung wala tayo, ano yung kahinaan natin, ay kasi hindi ko kayang gawin yan kasi hindi ko kayang gumawa ng lesson plan kasi hindi naman ako teacher. Hindi ko kayang gumawa ng mga activities kasi wala naman ako alam dyan.
Pero kapag sinabi mo sa sarili mo, "Aaralin ko 'to, kaya ko 'to," Jesus will fill your soul with the knowledge, with the skills that you need. So that nothing is actually impossible. Lahat ng bagay ay maaari na maging posible. Sa una, siyempre imposible, hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan, hindi mo ma-execute. Like Faustina, hindi ma-execute yung painting the image. Pero tingnan mo, kapag punong-puno ka ng pagtitiwala sa Diyos, nagiging posible ang mga bagay. Lord, I would like to please heal me. My wounds would not heal. Ganyan, ano? Pero, ganun pa rin. Reklamo ka naman. You're asking for healing and yet when someone ask you, "O, kumusta ka na?" Eto, hirap na hirap pa rin. Parang hindi na ako gagaling. Mamamatay na yata ako. 'Di ba? You were asking for healing from God and yet pakinggan mo yung sinasabi mo, "Eto, hirap na hirap pa rin, di na yata ako gagaling, mamamatay na ako." Ulit-ulit pa. So you will never be able to achieve healing that you are asking from God if you continue to complain about your situation. So, hindi ko mapag-aral ang anak ko, wala kaming pera kasi magsasaka lang kami. So, yung isa namang bata, hindi na mag-aaral kasi magsasaka lang ang tatay, hindi naman ako kayang pag-aralin, hanggang dito na lang ako. Pero maraming mga bata na nagpatunay na kahirapan uh, will never be able to win over his dream, fulfilling his dream. Hindi yan makakahadlang. And so even if the child, alam niya, hindi siya kayang pag-aralin ng magulang, pero naniwala siya, nagtiwala siya sa Diyos, napupunan ng mga pagkukulang, ang bata ay mga gano'ng bata ay nakaka-attract ng mga taong tutulong sa kanila. For example, puwedeng makakuha ng scholarship, di niya inaasahan may gustong magpaaral sa kanya o di niya inaasahan makakapasa sa scholarship. Maraming mga bagay na nagiging posible sapagkat nagtitiwala tayo sa Diyos. And the whole world lacks this trust, 'no? Kulang na kulang ang mga tao, basically the world. Kulang na kulang sa tiwala sa ating Panginoon. Kung kaya gumagawa ng mga kasalanan, nakakagawa ng mga bagay na hindi dapat gawin sapagkat kulang sa tiwala ng Diyos. At kapag nagkaroon na ng kawalan ng tiwala, yun na yung magsusugat sa ating Panginoon sapagkat gagawa ka ng mga kasalanan. Diba? Dahil wala kang tiwala, magnanakaw ka. Dahil wala kang tiwala sa Diyos, iiwanan mo yung asawa mo. Dahil wala kang tiwala sa Diyos, magpapakamatay ka na lang dahil wala kang tiwala sa Diyos.